Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis, gumagalaw ang presyo ng kuryente, gumagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. Dahil sa kaguluhang ito, naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa daanang ito, naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang show kung saan batas ang issue. At nung mga nakaraang linggo, ang daming nangyari sa ating bansang Pilipinas. Unang-una dyan, lumabas ang 18 ex-military na nagpakilalang security aid daw ni Zaldico na nagsasabing nakinabang si Zaldico, Martin Romualdez at Presidente Bongbong Marcos sa mga ghost projects sa flood control scheme. Nagpasa rin ng Kongreso ng mahinang anti-political dynasty bill authored by Congressman Sandro Marcos at House Speaker Faustino D. III. At nagkaroon ng girian at kumprontasyon sa Senado pa mismo sa pagitan ni Senator Marcoleta at Senator Ping Lacson. Pero ang pinakamainit na balita ngayon ay ang giyera sa Middle East sa pagitan ng Iran laban sa Amerika at Israel. Mga kapuso, isang developing story, inatake ng Israel at Amerika ang Iran. At kita po sa ilang video ang makapal at maitim na usok sa ilang bahagi ng Tehran, ang kabisera ng Iran, kasunod ng missile attack ng Israel at Amerika. Kinumpirma ni US President Donald Trump na sinimulan ng Amerika ang isang major combat operation sa Iran, sabay himok sa mga miyembro ng armed forces ng Iran na sumuko na. Sabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, panahon na para alisin ng Iranian ang anyay yoke of tyranny mula sa rehimen. Dahil sa giyera na ito, nagkagulo ang mga oil-producing countries sa Middle East, kaya naging unstable ang presyo ng oil products katulad ng diesel at gasolina sa buong daigdig. Ang epekto, tumaas ng hanggang 24 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel at 10 pesos naman ang kada litro ng gasolina. At syempre, umaray ang bawat Pilipino sa dagdag presyo ng langis. In fact, bago ipatupad ang big-time oil price hike, maraming motorista ang maagang pumila sa gasolinahan upang magpagasolina. Dahil dito, maraming gasolinahan ang naubusan ng stock ng diesel at gasolina. Yung pa dito na gasolinahan ay out of stock na yung gasolina nila. Tinanong ko yung mga gas attendants dito kung bakit wala ng gasolina. Hindi nila direktang masagot eh. Yung iba sinasabi dahil daw kahapon ay marami na nga pumila para magpa-full tank at magpakarga ng gasolina ng mga sasakyan at mga motorista. Yung ilan naman, hindi nila direkta rin masabi na kung ini-impact ba nila, sinisave ba nila ito para bukas kung kailan na nakatakda yung big time oil price hike. At para masolusyonan ang krisis sa produktong petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hihikayatin daw niya ang Kongreso at Senado na bigyan siya ng kapangyarihan upang tanggalin ang excise tax sa produktong petrolyo. There is also a proposal that we will examine further. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful. Is to give me the President the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. Kaya ngayong episode, magpapakadalubhasa naman tayo sa tax laws dahil ang pag-uusapan natin ay ang excise tax at value-added tax o VAT. Specifically, pag-uusapan natin kung ano ang excise tax at ano ang kinaibahan nito sa VAT at ano ang magiging epekto ng pag-alis ng excise tax sa presyo ng langis. So ano nga ba ang excise tax? Ayon sa Section 129 ng Republic Act No. 8424 o ng National Internal Revenue Code or NIRC for short, as amended by RA No. 10963 o ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law or TRAIN Law for short, ang excise tax ay ang buwis sa mga goods or products na ibebenta or i-consume dito sa Pilipinas. Meron tayong dalawang klase ng excise tax ayon sa Section 129 ng nasabing batas, ang specific tax at ad valorem tax. Kapag sinabi natin specific tax, ang presyo ng tax ay nakadepende sa unit of measurement, katulad ng bigat,
dami per piraso. Ang halimbawa niyan ay sigarilyo. Kasi ayon sa Section 145 ng NIRC, as amended by the Train Law, ang isang pack ng sigarilyo ay may specific tax na 40 pesos per pack from January 1, 2022 hanggang December 31, 2023. At simula ng January 1, 2024, ang specific tax sa isang pakete ng sigarilyo ay tataas ng 4% every year. Sa madaling salita, kahit na mamahalin o mumurahing sigarilyo ang bibilihin ninyo, ang specific tax niyan ay 40 pesos per pack at nag-increase pa ito ng 4% bawat taon simula noong January 1, 2024. Pag sinabi naman nating ad valorem tax, ang halaga ng tax ay nakabase sa value ng goods and commodity. Ang halimbawa nito ay automobiles o mga sasakyan. Ayon kasi sa Section 149 ng NIRC as amended by the Train Law, ang lahat ng sasakyan na hindi lalampas sa 600,000 pesos ay may 4% na ad valorem tax. Ang mga sasakyan naman na nagkakahalaga ng lampas na 600,000 pesos hanggang 1 million pesos ay may 10% na ad valorem tax. Ang mga sasakyan naman na nagkakahalaga ng lampas 1 million pesos hanggang 4 million pesos ay may 20% na ad valorem tax. At ang mga sasakyan na nagkakahalaga ng lampas 4 million pesos ay may 50% na ad valorem tax. So yung mga supercars na nagkakahalaga ng 10 million pesos kapag binenta sa Pilipinas ay magiging 15 million pesos dahil sa 50% na ad valorem tax. At walang guidelines o criteria kung ano ang mga goods and products na lalagyan ng excise tax. Depende na lang talaga sa mga mambabatas natin kung ano ang goods and products na gusto nilang lagyan ng excise tax. So kung gusto ng Kongreso maglagay ng excise tax sa ballpen, mantika o kaya kahit tissue, walang pwedeng pumigil sa kanila. And take note na iba ang excise tax sa value-added tax pagdating sa consumption goods. Ayon kasi sa Section 105 ng NIRC, ang value-added tax o VAT ay buwis sa goods na naipapasa sa buyer. Sa madaling salita, ang nagbabayad talaga ng VAT ay ang mga final consumers dahil pinapasa ito sa atin ng mga sellers. So magkano ba ang VAT sa Pilipinas? Ayon sa Section 106 ng NIRC as amended by the Train Law, ang rate ng VAT sa Pilipinas ay 12%. Para mas malinaw sa inyo kung paano nag-ooperate ang VAT system dito sa Pilipinas, magbibigay ako ng halimbawa. Kung bumili kayo ng bond paper worth 100 pesos, magkakaroon yun ng VAT na 12% ayon sa Train Law, which is equivalent to 12 pesos. Sa part ng consumer, yung VAT na binabayaran niya mula sa goods and commodities na binibili niya ay tinatawag na input VAT, which in this case is 12 pesos. So ang babayaran ng consumer ay 100 pesos plus 12 pesos na input VAT for a total of 112 pesos. Ngayon, kung ibebenta ng consumer ang parehong bond paper na binili niya sa halagang 150 pesos, magdadagdag din ang consumer ng VAT equivalent to 12% ng 150 pesos or 18 pesos. Sa part ni seller, ang tawag sa VAT na ipapasa niya sa consumer ay output VAT, which in this case is equivalent to 18 pesos. So ang total na binayaran ni buyer kay seller ay 168 pesos. At para naman malaman natin kung magkano yung VAT na ibabayad ni seller sa gobyerno, ibabawas niya yung kanyang input VAT, which is 12 pesos, mula sa kanyang output VAT, which is 18 pesos. Ang matitira sa output VAT na 6 pesos ay ibabayad ni seller sa gobyerno. Pero whatever the case, ang talagang nagbabayad ng VAT ay ang consumer. Pero mabalik tayo sa excise tax. Magkano nga ba ang excise tax ng gobyerno sa petrolyo? Ayon sa Section 148 ng NIRC, as amended by the Train Law, as of January 2020, ang excise tax sa unleaded gasoline ay 10 pesos. Sa kerosene naman ay 5 pesos at sa diesel naman ay 6 pesos. So, kung pagbabasehan natin ang presyo ng petron, halimbawa, kapag tinanggal natin ang excise tax sa produktong petrolyo, babagsak ang presyo ng kada litro ng gasolina mula 60 pesos and 90 centavos hanggang sa 50 pesos and 90 centavos. Ang kada litro naman ng diesel ay bababa mula sa 79 pesos and 70 centavos hanggang sa 73 pesos and 70 centavos. Medyo okay na kasi kahit paano ay bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Pero, pwede pa natin yang mapababa. Kasi, remember na hindi lang excise tax ang ipinapataw sa gasolina at krudo. Meron din tayong VAT
na 12% kada litro ng diesel at gasolina. At katulad ng binabanggit ko kanina, ang VAT sa bawat litro ng gasolina at diesel ay 12% ayon sa Section 106 ng NIRC as amended by the Trade Law. So, kung tatanggalin natin ang VAT sa produktong petrolyo, pwedeng bumaba ang presyo ng gasolina ng hanggang 52 pesos and 71 centavos, habang ang presyo naman ng diesel ay pwede pang bumaba pa lalo hanggang 64 pesos and 85 centavos. Although hindi pa rin ganun kababa, pero at least hindi na ganun kataas. At ngayong darating pa na linggo, nagbabadya na naman ang susunod na oil price hike. In fact, maaaring magkaroon ng increase ng hanggang 22 pesos ang kada litro ng diesel at 16 pesos naman ang kada litro ng gasolina. 20 to 22 pesos ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel sa Martes ayon sa industry sources. 14 to 16 pesos naman sa gasolina. Hindi pa naglalabas ang Department of Energy ng opisyal na estimate at ng anunsyo kung pumayag muli ang oil companies na utay-utayin ang dagdag singil. Matapos ang round 1 ng mega oil price hike noong isang linggo, batay sa kwenta ng GMA Integrated News Research, naglalaro ngayon ang gasolina sa 57 to 84 pesos per liter. Sa diesel, 66 to 90 pesos. Sa kerosene, lagpas 100 pesos. Pero syempre, kailangan din natin tingnan ang magiging epekto ng pag-alis ng VAT at excise tax sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Department of Finance, kapag inalis natin ang excise tax sa produktong petrolyo, maaaring mawalan ng 136 billion ang kikitain ng ating gobyerno sa ating buwis. At kung tatanggalin din natin ang VAT sa produktong petrolyo, maaaring mawalan ng 330 billion pesos ang kikitain ng ating gobyerno mula sa ating buwis. So ang tanong natin, worth it ba? Worth it ba na mawala ng ating gobyerno ng 300 billion para sa taong 2026? Hindi ko yan masasabi. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo. Magkano nga ulit ang kinulimbat ng ilang mambabatas sa kaban ng bayan? Diba, sabi nga ni Zaldico, kay Martin Romualdez at PBBM pa lang, 56 billion pesos na ang kanilang kinurakot. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. So kung kukurakutin lang din naman ng gobyerno ang daan-daang bilyong piso, mas mabuti pang ibawas na lang yan sa produkto ng petrolyo kesa mapunta sa bulsa ng gahaman na politiko. Yan ang ating episode for today. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. See you next time and session adjourned.